Breaking news, buhat nang magsimula ang ceasefire ng Israel at ng Hamas, nagkaroon na ng palitan ng mga bihag at ng mga prisoners. Israel at United States of America halos araw-araw ay merong mga banta na binibitawan laban sa Hamas dahil sa di umano ang Hamas ay hindi sumusunod sa kanilang kasunduan. Pinangangambahan ng karamihan na baka muling manumbalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Pero sa pagkakataong ito, sa kauna-unahang pagkakataon, muling umatake ang Israel sa Gaza. Ano kaya ang dahilan kung bakit umatake ang IDF sa Gaza kahit na namamayagpag ang kanilang ceasefire? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito, nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 18, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kasama rin nating mapag-uusapan ang United States of America. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na sa kauna-unahang pagkakataon buhat nang magsimula ang ceasefire ng Israel at ng Gaza, Israel umatake na sa Gaza. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ang ating pruweba ay makikita sa ulat ng The Jerusalem Post. Maaari mo itong tingnan sa inyong sarili. Ayon sa kanilang ulat, IDF strikes terrorist emerging from terror tunnels in Gaza amid ceasefire. Maliwanag sa balitang ito na kahit na namamayagpag ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay nagsagawa ng pag-atake ang Israel. Pero ang inatake ng Israel mga kaibigan ayon sa kanilang ulat ay ang mga terorista. Ang nasabing mga terorista na inatake ng Israel ay nagkakatipon sa isa sa mga pinakamatinding depensa ng mga militanteng grupo. Ito ang kanilang tunnels. Marami na sa mga tunnels ang pinasabog ng Israel. Pero aminado ang gobyerno ng Israel na hindi lahat ng mga tunnel sa Gaza ay kanilang pinasabog. Merong maliit na porsyento ang nakasurvive, kaya pinaniniwalaan na dito nagtatago ang maraming miyembro ng Hamas. Dahil kung ating titingnan ang mga drone footage na kung saan ipinapakita ang sitwasyon sa Gaza, wasak na wasak ito. Tila hindi na magandang pagkublian. Pero yun nga, meron silang tunnels, dito sila nagtatago. Halos araw-araw ay merong mga banta na binibitawan si Netanyahu, maging ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump dahil sa mga ginagawa ng Hamas, hindi nila ito nagustuhan. Minsan pang sinabi ni President Donald Trump na kung hindi titigil ang Hamas sa kanilang pagpaslang sa mga sibilyan sa Gaza ay wala na silang choice kundi kitilin ang mga buhay ng mga miyembro ng Hamas. Meron kasing mga isinasagawang pagpaslang ang Hamas sa mga sibilyan. Mga sibilyan na pinaniniwalaan ng Hamas na nakikipagtulungan sa Israel. Meron ding mga pag-anunsyo ang Hamas na sinasabing papaslang pa sila ng mga 30 na mga Gazans. Bagay na hindi nagustuhan ni President Donald Trump kaya nagbigay ng matinding banta si President Donald Trump na uubusin nito ang Hamas kung hindi sila titigil sa kanilang pang-aapi at pagpatay sa mga sibilyan sa Gaza. Ayon kay President Donald Trump, isa raw itong napakalaking violation, lalong-lalo na nawala ito sa kasunduan. Sinabi rin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at ni President Donald Trump na hindi kailanman mamumuno ang Hamas sa Gaza. Pero sa ipinapakita ng Hamas sa mga public execution at pagpaslang sa mga sibilyan, tila ipinapakita ng Hamas na sila pa rin ang nagiging hari sa Gaza. Bagay na ayaw mangyari ni President Donald Trump.
At eto na nga, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng pag-atake ang IDF sa mga militanteng grupo at ayon sa ulat mga kaibigan, nakita ng kanilang mga intelligence o yung mga mata at tenga nila sa loob ng Gaza na naglalabasan mula sa tunnels ang mga miyembro ng Hamas. Kaya hindi na ito pinatagal ng gobyerno ng Israel. Agad na nag-deploy ang Prime Minister ng Israel ng kanilang mga sundalo upang atakihin ang nasabing mga terorist. Agad na idineploy ito at agad na nagsagawa ng pag-atake. Kinumpirma pa ng Israel ang naturang lugar. Ayon sa ulat pa rin ng The Jerusalem Post, ang naturang lugar na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel ay ang Khan Yunis. Ang Khan Yunis ay isa sa mga syudad ng Gaza. Pero nawasak na ito dahil inatake ito ng Israel dahil karamihan sa mga miyembro ng Hamas ay dito nagtatago. Kaya naging collateral ang maraming mga building sa naturang syudad. Wasak na wasak ito at hindi na maitsura. At maliban sa naturang lugar, yung Khan Yunis, meron pang ibang pag-atake na isinagawa ang Israel. At ito ay matatagpuan sa southern Gaza. Tunnels pa rin ito mga kaibigan. Ito ay ang sa lugar ng Rafah. Hindi ito nakaligtas. Namataan din ang maraming miyembro ng terorista na naglalabasan mula sa mga tunnels. At ang malubha, ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post, matapos maglabasan ang mga militanteng grupong ito mula sa kanilang mga lungga, agad itong namaril, nagpaputok ng kanilang mga armas. At ito ay pinaputok sa mga troops ng IDF na ngayon ay naiiwan pa sa area ng Rafah. Ayon kasi sa Israel, hindi pa 100% na kanilang pinabalik lahat ng kanilang puwersa sa Israel. Meron pang mga iilan na kanilang pinaiwan upang ito ay magmanman upang maging tenga at mata ng IDF. At ito na nga, sapul, kuhang-kuha sa kanilang intelligence ang mga terorista na namaril ng mga IDF forces sa Rafah. Sa mga nagtatanong kung hindi ba violation ang ginawa ng Israel na pagpapaiwan ng ilang mga troops sa Rafah borders, ang sagot ay hindi ito violation sapagkat ayon sa Israel, isa ito sa kanilang napagkasunduan na magpapaiwan sila ng iilang mga puwersa. At yun nga ang inilagay nila sa Rafah, siya namang pinagbabaril ng Hamas. Hindi naman isinapubliko, hindi malinaw ang balita kung ano ang nangyari sa puwersa ng Israel na pinagbabaril ng mga militanteng grupo. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang Israel kung may nasawi ba o meron bang mga sugatan sa naturang insidente. Marami ang mga nagsasabi na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas is a fragile situation. Kapag sinabi nating fragile, babasagin o delikado, kinakailangang pag-ingatan ng mabuti. Dahil kung merong magkamali kahit kaunti lamang ay napakalaki ang posibilidad na muling magbabalik ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sana ay huwag na. At mga kaibigan, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng mga Palestino sa sitwasyong ito? At yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!